lahat, ako po si Edwin Filipo Ladesa at ngayon po may ibabalita ako sa inyo tungkol po itong balita sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa madaling tabla ng mga epekto ng climate change ang Pilipinas, maaaring matinding maapektuhan ng mga naipundar na kunlaran sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay ayon kay Philippine Ambassador Frances Teresa Lazaro. Dahilan niya sa tuwing sasalantahin ng kalamidad ang bansa, marami na namang masisira at posibleng ilalim ang Pilipinas sa walang katapusang pag-aayos at pagkukumpuni. Kaya naman ang pakayan niya talaga ng pagdalo ni Pangulong Benigno Aquino III sa Paris ay para ipakita sa mga bansa ang kanilang posibleng maranasan kung hindi titigil ang pagsira sa kalikasan. Naging malaking halimbawa ang Pilipinas na nagpapakita ng malala kung hindi man sukdula ng mga epekto ang climate change, lalo na nung manalasang super bagyong Yolanda noong 2030. Bilyong-bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa ng climate change. Ang mga malakas na pag-ulan, bagyo at tagtuyot ay ilan lamang sa mga naranasan sa bansa na nagdudulot ng pagbabago ng klima. Nalagay din sa panganib maging ang mga lugar na di naman dating nakararanas ng extreme weather events. Ayon sa Pag-asa, naharap pa ang mundo sa patuloy na pagbabago ng kondisyon ng panahon. Subalit, maaari na itong maiwasan sa pamamagitan ng Philippine Climate Change Adaptation Project. Isang grant ito ng World Bank sa mga ahensya ng pamahalaan kabilang ng DENR, DOST at Department of Agriculture. Inumpisahan ito noong 2010 at matatapos na ngayong 2016. Pinag-aral nila kung paano maka-adapt ang mga magsasaka sa climate change. Halimbawa na lamang ay panahon ng pagtatanim ng palay at uri ng tatanimin na binhi. Mabilis na rin ang pagre-release ng insurance sa mga sakahang maapektuhan dahil sa makabagong teknolohiya. Pinunduhan ang program ng 4.97 milyon mamahagi ng manual sa mga LGU na maaaring gamitin ng mga magsasaka.